May binabalak na namang masama itong mga Duterte senators at mukhang lumilinaw yung mga usap-usapan sa paligid natin na itong mga DDS senators ay magsasagawa ng kudeta dyan sa Senado para palitan si Senate President Tito Soto at iyo po itong si Alan Peter Cayetano. Ayon po sa post na nabasa ko, the DDS will try to unseat Soto this week and put Golden Caldero Cayetano, ito po si Alan Peter Cayetano, doon sa hindi nakakaalam, as Senate President, and Marcoleta, well, binabasa ko lang po yung post ha, ito naman po si Marcoleta as Blue Ribbon Chair. Then, they can tanim as many witnesses as they can to attack Marcos and his government. They are taking us to hell. Hindi talagang masiyahan itong mga DDS na to, no? Lahat ng mga evil plans gagawin nila para lang makapang-agaw ng kapangyarihan. Bakit? Para mapagtakpan ang mga anomalya na kinasasangkutan ng kanilang mga kaalyado. So, ganun daw ang kanilang plano. Papalitan si Tito Soto, uupo si Alan Peter Cayetano. Siyempre, kapag wala na si Tito Soto, kailangan palitan din ang Blue Ribbon Committee Chair. At ang ibabalik nila si Rodante Marcoleta. At maglalabas na naman ng panibagong witness si Marcoleta para idiin naman si President Bongbong Marcos. Kasi hindi sila nagtagumpay na siraan si Martin Romualdez. Then nasa na ba si Gutesa ngayon? After nung isang hearing, nawala na, nagtago o itinago? Bakit? Ang dahilan ng mga DDS senators ay dahil nanganganib ang kanyang buhay kaya hindi siya makalitaw? Paglulukohin nyo ba naman kami? Marami pong pwedeng gawing paraan. Magsuot siya ng bulletproof vest, humingi siya ng mga security sa Senado o sa gobyerno natin para siguradong safe siya para may pagpatuloy yung kanyang mga salaysay na nagdidiin kay dating House Speaker Martin Romualdez. Wala silang mailabas na konkretong ebidensya. Sabi pa ni Marcoleta, most credible witness daw itong si Gutesa. Bakit nyo itatago? Bakit hindi nyo pabayaan magsalita yung tao? Para malaman natin kung totoo nga yung kanyang mga salaysay. O natatakot kayo na baka nga naman bumaliktad itong si Gutesa at ikanta kayo. So, ganun daw ang gagawin nila, maglalabas ng panibagong surprise witness itong si Marcoleta na magpapaputok ng isang napakalaking iskandalo linking President Bongbong Marcos para magalit ang taong bayan. Para pagdating ng rally ng INC sa November 16, 17, and 18, galit na ang taong bayan and they will demand for the resignation of President Bongbong Marcos. At sa pagpalit naman ng liderato ng Senado, yung balak nilang palitan si Senate President Tito Soto, ganito naman ang style nila. Sabi po rito, it is very obvious that the attacks against Tito Soto are part of a destabilization plot connected with the rallies on November 16 to 18. The DDS will attempt a Senate coup to unseat Soto. Anjo Iliana is an employee in the office of Jinggoy Estrada. There are rumors that the attack on Soto and the destabilization attempt is financed by a dirty old man, a billionaire from the north who became wealthy from illegal gambling. Kaya naman pala nagdadadakdak itong si Anjo Iliana. Dahil kung i-connect the dots ninyo, kaya pala sinisiraan niya si Senate President Tito Soto. Kaya kapag hindi daw tumigil yung mga bayarang vloggers ni Tito Sen, ay mapipilitan siyang i-divulge in public kung sino yung escabeche ni Tito Sen. Pagkatapos, a day or two after, babawi siya at sasabihin niyang bluff lang ang kanyang ginawa. Tinakot lang daw niya si Tito Sen. Akala mo ba naman matatakot si Tito Sen sa'yo? Kasuhan ka lang ng cyber libel niyan. Lagot ka. Dahil totoo man o hindi ang sinasabi ni Anjo tungkol sa escabeche ni Tito Sen, siya po ay liable pa rin for cyber libel. Kaya siguro umatras. Pero, nagtagumpay na si Anjo Iliana dyan. Nasira niya na yung kredibilidad ni Tito Sen. Kasi, naglabas siya ng video na may escabeche si Tito Sen. Maraming nakapanood,
marami ang naniwala. Tapos ang bawi ni Anjo, bluff lang daw yun, tinakot niya lang si Tito Sen. Hindi naman daw niya akalain na magugulantang ang buong Pilipinas. Hindi mo mauuto ang mas maraming Pilipino na matalino, na alam kung ano ang pakay mo. Lalo na ngayon, pag kinonekta mo to sa gagawing Senate coup ng mga Duterte senators, edi buko na. Ngayon, kahit na binawi mo na yung statement mo at nalaman ng buong Pilipinas na ikaw ay nang uuto lamang, hindi na po maaalis sa kanila. Alam nyo naman ng mga Pilipino, pag may chismis, maniniwala. At kahit na i-debunk mo na yung chismis na yun, hindi na mawawala sa isipan nila kung ano yung unang pinakalat na chismis. So yung sinasabi ni Anjo na iskabeche ni Tito Sen, tumatak na po yan sa isipan ng mga Pinoy. Na totoo man o hindi itong pinagnangaknak ni Anjo Iliana para sa kanila, may iskabeche nga si Tito Sen. So that is part of the destabilization para masira ang pangalan ni Tito Sen, para nga naman ma-justify kung bakit siya papalitan sa kanyang pwesto. But the truth of the matter is, kaya gusto nilang mag-coup at palitan si Tito Sen at alisin din si Ping Lacson, palitan ni Alan Peter Cayetano, palitan ni Rodante Marcoleta, para nga naman magawa nila yung kanilang maitim na balak, ang magpakalat at magpasabog ng isang malaking iskandalo para idiin si President Bongbong Marcos. Para pagdating ng INC rally sa November 16, 17, and 18, meron silang dahilan para pababain at pag-resignin si Bongbong Marcos as President. O hindi ba? Ang ganda ng kanilang scheme, ang ganda ng kanilang plano. And if all goes well, magtatagumpay sila para pababain si President Bongbong Marcos. Pero sa tingin niyo, magtatagumpay itong maitim na balak ng mga DDS senators? Halata kasi, kailangan nilang pababain si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte as President because they are running out of time. Isa-isa na silang bumabagsak. Nadagdagan pa yan dito sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Iisa-isain daw sila. Di ba yun ang sabi ni Senator Bongo? Uubusin sila. Lahat ng kaalyado ni dating President Digong. Iisa-isahin? Uubusin? O baka naman talagang lahat kayo, yung sinasabi niyong iisa-isahin, ay may kasalanan at kailangan harapin ang batas. So kapag nagtagumpay nga naman sila, napalitan si Tito Soto at si Ping Lacson, lahat na lang ng mga tanim witness pwede nilang ilabas. Dahil sila na naman ang maghahari-harian dyan sa Senado. Hindi sila nagtagumpay na sirain ang pangalan ni Martin Romualdez. Plan B naman sila. Sirain si Tito Soto para may dahilan para palitan ni Alan Peter Cayetano. At kapag wala na si Tito Sen, makakabalik si Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chair. At ayan na naman, babanat na naman sila ng mga peking witnesses na magdidiin kay President Bongbong Marcos. Pero yung mga maiitim na balak ninyo ay madaling nabubuko at nalalaman ng sambayan ng Pilipino. Para pagdating ng INC rally sa November 16, 17, and 18 na nakakapagtaka naman, bakit kailangan gawing 3 araw? Bakit hindi 1 araw na lang? At yung magagastos nila o yung gagastusin nila sa natitirang 2 araw, i-donate nila sa mga biktima ng bagyo, ng baha, ng lindol, para masabing talagang tumutulong kayo na ang puso ninyo ay nasa mga Pilipino. Hindi tulad ng mga kumakalat na balita na yung rally nila sa November 16, 17, and 18 ay papasukan ng mga infiltrators para guluhin ang kanilang rally. Na mag-a-attempt sila na mula sa Luneta, yung iba pupunta ng Mendiola, yung iba pupunta ng Malacanang. Para sa pilitang agawin ng pwesto kay President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. At kapag naupo na si Sara bilang presidente, wipe out lahat. Lahat ng kasong ito, lahat ng kakaharapin nilang kaso ay maire-reverse nila. Ito ang huling baraha ni Sara Duterte. Kailangan sa November 16, 17, and 18, maiupo nila si Sara Duterte. Dahil kung hindi, sunod-sunod na po silang babagsak. Then after ni Bato de la Rosa, sino pa ang mga mapapakulong? Si Chis Escudero, si Joel Villanueva,
si Jinggoy Estrada, si Rodante Marcoleta. So, aabangan po natin this week, bago yung rally ng INC, magtagumpay kaya sila na paalisin sa pwesto si Senate President Tito Soto at si Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.